ilang araw, ilang iyong pagiging Christian, accept Jesus Christ sa personal, bilang ka ng 40 days. And within 40 days sa pag-aaral mo sa book niya, mag-iiba ang iyong now bilang isang Christian o newly convert. Ayun, ganyan ano. Pero hindi ko naman lahat sasabihin. Yun lang bagay na nakita ko sa kanya sa part 29 ng kanyang pagsusulat dito sa pamagat niya, accepting your assignment. Ganun palang accepting your assignment. Na ang ibig sabihin ni Rick Warren, tayo palang mga anak ng Diyos. Nang tawagin tayo ng Diyos at ililigtas niya, doon na nagsimula ang assignment natin. Well, in the foreknowledge of God, sa kanyang kaisipan, Diyos lang ang nakakalam nun sa bawat isa, nalilitaw sa mundong maliligtas, tinawag niya for the ministry, for the work of the ministry. May meron palang assignment. Yun yung parang hindi natin parang na-overlook natin. Na ang bawat believers na tumanggap sa Panginoon ay mag-i-start yung iyong assignment sa Panginoon. Naniwala ba kayo na meron kayong assignment? Kaya si Brother Tanis, hindi na wala ng assignment sa atin. Kasi talagang Diyos mismo ang nagbibigay niyan. At walang exempted dito. Even Jesus Christ ay meron siyang tinapos na assignment sa kanyang Ama. At babasahin natin yan, mga kapatid. Pero bago ko ipagpatuloy ito, gusto ko magbigay ng kaunting comments o ano ba yan, sharing din dun sa ating unang pagkatatalakay, pag-uusap, talakay niya naging controversial yung tinalakay ni Brother Nico. Very objective yun, di ba? Objective. Tungkol sa gifts na yun nga, nakapag-usapan natin na parang it is a debatable sharing. Ang gifts ay sa lalaki lang ba? At hindi ito para sa, yung gifts para to ministry. Ay para lang ito sa kalalakihan. At hindi ito para sa kababaihan. Sa akin, in my point, siyempre, at tatayo ako dyan, ang gifts ay para sa lahat ng tao. Nangyari lang na, sorry for say that na babae ay pinakatahimik sa loob ng iglesia sa isang pagkakataon na nangyari sa Biblia. Kasi mga kapatid, panahon ni Apostol Pablo, si Paul ang nag-set ng fivefold ministry. Hindi si John, hindi kahit ang Panginoon sa Kristo, hindi siya nag-set ng fivefold ministry. Siya ay nasa lupa. Ang pinagkalooban talaga nito ay si Pablo. Kung pinagkalooban mo na ito, no? Ang pinagkalooban niya si Paul. So, kapag si Pablo ay nakatingin sa kanyang inaakay na walang iba kundi ang hintil, matindi po ang background ng hintil. Kakaiba po sa background ng mga Hudyo. Malaki ang kultura malaki ang pagkakaiba ng kultura ng mga hintil at saka ng mga Hudyo. Ang gusto ko sabihin dito, kaya sinabi ni Pablo na ang babae ay pinapag-aral na manahimik. Kasi alam niyo mga kapatid, pagdating sa gifts, ang pinakamarami babae. At ang babae, ang kadalasang ginagamit sa loob ng iglesia, to prophecy, ano pa? Magaling sila sa administration. Pero dahil ang background nila ay hindi, minsan, akala nila yung ginagawa nila sa loob ng iglesia ay tama pa para malipapan. Lalo na kung pag-uusapan natin ang iglesia ng Corinto, mga kapatid. Sinabi ni Paul na manahimik ito sa Timothy, pero in connection yan sa Church of Corinthian. Kung mababasa niyo, mga kapatid, kung gusto nyo, alaw natin basahin yan. If you read in 1 Corinthians chapter 14, makikita nyo, tinalakay ni Pablo ang gifts doon. At doon niya rin sinabi, mga kapatid, ni Paul, na binanggit niya, sabi niya, the prophets must subject unto the prophet. So, prophesying yan. Kung babasahin po natin yan, in 1 Corinthians chapter 14, ito po ang sabi ni Paul. Sa chapter 14, ang verse niya ay
34. Pero, bago namin basahin ng 34, nagsimula si Pablo sa verse 23 regarding doon sa kaayusan ng iglesia. Tungkol sa kalagayan ng iglesia at may kinalaman sa kalooban. Sabi niya sa verse 23, if therefore the whole church be come together into one place and all speak with tongues, hindi mag-siya, speaking in tongues, and there come in those that are unlearned or unbelievers, will they not say that we are not? Diyan nagsimula si Pablo. So, kung ating babasahin yan, mahaba yan. Dito sinasabi ni Pablo na kailangan isaayos ang kaloob. Yan. Kaya, kung babasahin pa natin yan, mga kapatid, pumasok si Pablo hindi lang sa pag-speak in tongues. Pumasok si Pablo sa interpretation ng tongues. So, verse 28, but if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God. Yan sabi ni Paul. So, iglesia ng Corinto yan. Ngayon, pumasok si Pablo in verse 29, dito yung binanggit ko kanina, sabi ni Pablo, let the prophets speak 2 or 3, and let other judge. Yan. So, ibig sabihin ni Pablo ito, nung panahon ng iglesia ng Corinto, ang madalas na nag-ooperate ang gifts, babae yan. Speaking tongues, prophecy. Kaya lang, dahil na bilaw pa sila, dahil bata pa sila, hindi pa nila maisaayos ang kanilang kaloob. Meron sa kanila nag-prophesy, instead of prophesying, gumagamit na sila ng authority. Na parang sila na yung hawak nila yung autoridad. Ayan. Kaya, pagdating po sa verse 34, let your women keep in silence. Sa verse 33 muna, bago 34. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all church of things. Nangyayari po kasi sa iglesia, mga kapatid, minsan pagdating sa prophesying, nag-prophesy isang kapatid, sister. Pag-prophesy ng isang sister, sasagot din yung isa. Sasagot din yung iba. Pero sa kanilang paghuhula, ay meron na silang paggamit ng otoridad. Yun yung binabawal, mga kapatid, sa paggamit ng kaloob ng isang babae. Pag gumamit siya ng authority. Ibig sabihin ng paggamit niya ng authority, hindi na yun sa Diyos. Sarili niya ng laman. Sabi sa verse 34, let your women keep in silence in the churches. Ayan na. For it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the Lord. Yan. Sinabi po yun, mga kapatid. Ipinag-uutos po ng kautusan. Saan ba na sinabi ni Pablo yung ibig sabihin niya? Nangyari kasi yan sa panahon ng Genesis. Mismong si Eva, ginamit niya yung kanyang pagkababae, otoridad kay Adan. Kaya si Adan, nagkamali. Si Adan, sumunod. Anong ebidensya niyan? Pinagalitan siya ng Diyos eh. Sabi ng Diyos sa kanya, mula ngayon, sa asawa mong lalaki ka lang makikinig. At siya lamang iyong pakikinggan. Yan ang isang evidence. Ibig sabihin, ang nature talaga ng babae ay talagang sila ang madali na magamit ng kaloob na ito. To prophesy, speak in tongues, pwede sila talagang magamit. Pero pag ginamit yung prophesying para sa kanilang tawag nito, sariling authority, doon ibinabawal yun. Kaya pag pumunta ka naman sa sinabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 2, verse 11 na binanggit yan. Let the woman learn in silence with all subjection. Yun nga po yung quoted verse in Genesis chapter 3, verse 15.
16. Binigay ng Diyos ang kautusan na yan, doon pa panahon ni Eva at ni Adan, na sila ay pinapanahimik. Pero hindi naman ibig sabihin ng Diyos na sila ay itatali sa gilid ng simbahan. At wala silang karapatan pumunta sa harap, magsalita, hindi ganun ang ibig sabihin ni Pablo. Kundi, ang ibig sabihin ni Pablo, kung ang isang babae ay magtatangkang manguna sa loob ng iglesia, sa kalagitnaan ng iglesia, yun ang bawal. Pero hindi bawal sa kanilang magsalita. Sapagkat doktrina ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, doktrina ni Kristo na ang lahat ay pantay-pantay. Gusto nyo makita? Pinote ni Pablo yan. Saan nyo mababasa yan? Nang sabihin ni Pablo in Ephesians 5 verse 5 verse 21. Dito sa verse 21, yan ang isang ebidensya, mga kapatid, na ang lalaki at babae, when it comes to spirituality, pangay. When it comes to work, pangay. Kung pastor ang asawa mo, ano ang asawa mo? Pastor din. Bakit? Kung pastor ba ang asawa ang babae, ibig bang sabihin wala nang autoridad ng lalaki? Hindi. Ang ibig sabihin nun, silang dalawa ay nasa ministry. Silang dalawa ay nasa paggawa bilang katuwang sa ministeryo. Tingnan niyo ang sabi ni Paul, chapter 5, verse 21, submitting yourselves, alin raw? One another in the fear of God. Inuna ni Pablo yan. Magpasakop kayo sa isa't isa. Hindi sinabi ni Pablo, babae, magpasakop lang sa asawang babae na. Ang sinabi ni Pablo, magpasakop kayo sa bawat isa. Kahit lalaki, kailangan din natin magpasakop sa asawang babae. Sino tututol yan? May tututol bang lalaki magpasakop sa asawang babae? Sabihin niya. Hindi lang tayo pwedeng magpasakop sa kanila kung hindi na ito sakdal na kalooban ng Diyos. Ano isang halimbawa? Ginawa ni Sarah kay Abraham. Pagpapakita ng mali yun sa harapan ng Diyos. Kung kaya, hanggang ngayon, mula noon, hanggang ngayon, gera ng gera ang Israel. Kabayaran yun, mga kapatid. Kaya mula ngayon, mula noon hanggang sa panahon pa natin ng kababaihan, sa ginawa ni Eva, hindi ba nagsusuffer pa rin ng maraming babae? Hindi naman dapat ganun kahirap sana ang naranasan ng babae. Monthly period. Dati, sa panahon ni Eva, 1 taon, 2 taon, bago siya datnan yan. Pero ang sabi ng Biblia, sa curse na ni Eva, mula sa araw na ito, ay madalas ang iyong paghirap. Ano yung sabihin? That is the result of her disobedience to God. Sinalad niya yung bagay ninyo. So yun, mga kapatid. Pero, if we talk about the common, batas ng Diyos yun, pantay-pantay tayo. Nauna lamang si Adam lumabas. At hinuli si Eva. Pero, mga kapatid, sa purpose ng Diyos, sa plano ng Diyos, ang kanyang nilalang na asawa at babae ay magkakatuwang sa isang layunin. At sa harapan ng Diyos, wala siyang pipiliin kung sino man yung kung sino man yung kahit babae na ginawa ng Diyos, pwede silang pagkalooban ng kapayagan ng Diyos. Pero hindi lang sila pwede gumamit ng authority. Kung meron silang sinatnan na kapayagan sa Diyos, hindi nila ito pwedeng gamitin para sa kanilang asawang babae. Para yan yung kanilang authority. Ang babae, madalas datnan niya ng kapayagan, mga kapatid. Mas malimit ang babae, mahusay sila sa bagay niya. Kaya lang, yun ang kailangang bantayan nila, yung authority.
Hindi naman dito, wala naman dito, tayo mga Kristiyano, wala dito, hindi albiya. Sa labas, mga kapatid, pag hindi Kristiyano, maganyan. Kaya yun ang kailangan bantayan. Pag hindi, lalo na pag may trabaho. Nature talaga yun. Kaya inutos ng Biblia na kailangan, yung authority niyan, kailangan mas-surpass. Okay, balikan mo po yung Ephesians 4. Parang dito ako tumatakbo sa sharing na to ha. Ephesians 5 pala. Oo, sa Ephesians 5 mga kapatid. Sa verse 21 na binasa natin, submitting yourselves one to another in the fear of God. Isang halimbawa ko sa inyo mga kapatid, ang katuparan nito sa Biblia. Lalaki at saka babae at lalaki na mag-asawa ay pantay sa gawain ng Panginoon. At kung gano'n ang kanilang kalagayan, magbubunga yun ng maraming katwiran at maraming convert sa Panginoon. Isang halimbawa na palagi natin sinasabi is Priscilla and Aquila. Si Priscilla and Aquila, sino ba ang babae doon? Si Aquila? Priscilla. Alam niyo, sabi ng Biblia, silang dalawang mag-asawa, they were expound the word of God. Kung sa babae, bawal ang salita. Bawal bigtasin nila yan. Sabi sa Bible hindi sila pinapakitinutan. Kung gano'n talaga, na very strict tayo, hindi sila pwede magsalita ng salita ng Diyos. Pero bakit sabi ng Bible, mga kapatid? They were expound by the word of God. At na-convert nila si Apollos. Ay, yung Bible nyo, Acts chapter 18. Nakalagay lang doon, mga kapatid. Pag binasa nyo yun. Oo. Hindi po mga kapatid, kawalan sa isang lalaking pastor na ang kanyang asawa ay mayroon din kaloob ng pagpapastor. Kung ang asawang lalaki ay gumanampan sa isang gawain pagkatawag ng pastor, pero ang kanyang asawa ay hindi pwede, anong gagawin ng asawa? Magiging tagapamalengke na lang. Ang magiging ministry niya, tagapamalengke, tagapag-alaga ng bata, tagapag-aruga. Walang masama doon. Hindi ko sinasabing masama yan. Pero, hindi ko sinasabing masama yan, Pero, hindi yan ang design ng Diyos sa isang babae. Hindi yan design ng Diyos para doon lang sila. Kundi, sinabi ng Biblia, tatuwang sila ng kanyang asawang babae sa spiritual, malaking kinalaman sa salita. Kaya kapag ang mga kababaihan, mga kapatid, ay pwede silang mag-share. Ang bawal lang gumamit ng authority. Na parang sila yung pastor, parang sila yung bilang bawal. Pero kung sila ay mag-share, walang mali doon. Kung ang isang asawang babae na asawa ng pastor, ay gumagawa din ng gampanin ng katulad ng kanyang asawang lalaki. It is good. Sabi ka ng Biblia. Hindi po, basahin daw po natin yung Acts 18:26. Sige. Sabi ko, mag-asawa talaga sila nag-expound. Oo. 18:26. At siya ay nagpasimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga. Datapos nang siya ay marinig ni Priscilla at ni Aquila, ay kanilang ipinaman siya at pinaysay sa kanila ang daan ng Panginoon na lalong maingat. At nang ibig niyang lumapit sa Akaya, ay pinalakas, 37. Pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob at sila'y nagsisulat sa mga alagad na sila'y tanggapin at nang sila'y dumating doon ay lubos na tumulong siya sa mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng biyaya. Amen. Sabi sa verse 26, nandiyan yung word expounded. Ano yung in-expound si Apollos? Doctrine yun. Alam niyo kung ano yung kulang ni Paul? Ay, ni Apollos? Yung kulang sa kanya, hindi niya alam yung bautismo, hindi niya alam ang meron palang Espiritu Santong dapat matanggap. Kaya nung naintindihan ni Apollos yun sa mga mag-asawa, na-convert si Apollos, na si Apollos ay mighty, isa siyang rabbi sa Jerusalem. Isa siyang mighty in scripture, mataas ang kanyang posisyon. Pero,
Nakakita siya sa mag-asawa, hindi lang kay Aquila, pati rin kay Priscilla. Ibig sabihin dito, yung mag-asawa niya, pantayan. Pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa work of the ministry. Hallelujah. So, marami pa tayong ebidensya, mga kapatid. Marami tayong pwedeng, meron pa tayong pwedeng mailatag dito, kaya lang. Yun lang yung ating sagot, mga kapatid, na ang kababayan po ay malaki ang karapatan sila ay mag-share. Ang bawal lang sa kanila, mag-claim. Bawal ang mag-claim ng pastora sa kababayan. Bawal yan. Sabihin mo, pastora ka, bawal yan. Sabihin mo, pastor ka, bawal yan. Pero sa nature ng gawain, kung nagagawa mo yan, hindi bawal. Huwag lang mong ipoprofess. Kasi pag pinuprofess mo yan, yung sabihin, you are usurping authority with the believers. Pag sinabi mo yan. Kaya tayo nagsishare. Hindi mali yung ginagawa ng kababayan sa denomination na mag-alaga sila. Hindi yung mali. Ang mali, nagpapatawag sila pastora. Yun ang mali. Pero yung kanilang ginagawang pag-aalaga, hindi mali yun. Sa church, kung meron magaling mag-alaga ng sisters, ang ibig ko sabihin, magaling siya mag-administration, talagang pulido. Halos yung gawain ng lalaki, nagagawa niya. Sa paningin ng Diyos, tama yun. At malaki ang kaloob niya sa Panginoon. Pero hindi yung bawal. Ang bawal lang talaga, nakatayo siya rito at nagpapakilala siya yung pastor. Ayun. Pero yung gifts, ang kahit sino pwede. Not necessarily naman. Alam niyo yung gifts, yung sabi ko nga, there is a two different explanation about the gifts. Yung gifts na nasa mundo, iba yan. Pero yung gifts na nasa iglesia, mayroong pinagmulan kung kailan yan. Kaya ikaw ay tumanggap sa Panginoon, and then you receive the gift of the Holy Ghost, doon na pumapasok yung kaloob mo sa Panginoon. At sabi nga ni Pablo, nakalasain natin yung best gifts, yung mataas. Yung sabihin, pagtuturo yun sa salita ng Diyos. Pinakamataas na kaloob niya. So, praise God. Yun lang, parang hapyaw lang po yun, mga kapatid. Yung sinasabi ni Rick Warren, accepting your assignment. Ang ibig sabihin ni Rick Warren, mga kapatid, ang iglesia ng Panginoon, pangkalahatan po, lahat po, may meron pong tinanggap sa Panginoon na assignment. Ang Panginoong Diyos ay may binigay na assignment na kailangan po natin tanggapin. Okay. So dahil po ito ay book report, maaring magbabasa po ako, at meron pong mga verses na bibigay, mga kapatid. Hallelujah. So, ang gusto ko munang ipakita, sabi ko kanina, maging si Jesus Christ. Kasi pinadala ng Diyos dito sa lupa, ay binigyan din ng assignment at ito'y kanyang tinanggap. Tinanggap ni Kristo yung assignment na yun at kanyang ginagawa sa kanyang buhay. Ano ba yung pagkapalito ni Kristo? Siya po ay servant. O tinatawag na service for the ministry. Dito na po si Sister Clement. Ano ba sa inyo ang ibig sabihin ng synonym? Ako ba yun? Pareho. Synonym, antonym. Synonym, sabi mo.
tinatanong ko mga kapatid, ano ba ang pagkakaiba ng servant at saka sa ministry? Magkaiba ng bigkas, pero magkahawig. Synonyms. Yan ang synonyms sa grammar. Servant, ministry ay magkahawig. So, kung tayo lahat ay tinawag ng Bible, every member in the body of Jesus Christ is called, tinawag ng Diyos na maging servant. Ibig sabihin, we are in the Ministry. service for the ministry. Yan ang servant. Sabi ni Jesus Christ, nung siya'y naparito, hindi ako naparito para ako'y paglingkuran, kundi naparito ako para kayo'y paglingkuran. So, kahit mismo si Jesus Christ ay sumunod sa ipinagagawa ng Diyos sa Kanya. Isang halimbawa, mga kapatid. Let's go to the book of John. Ganito ang sabi niya in chapter 17, verse 4. Sinabi ni Jesus Christ, Tingin doon. sa John chapter 17, verse 4, sino po? Volunteer sa likod. Sino po nakakita? Ang 17:4 sabi niya, sabi ni Christ, may salita dyan, 17 verse 4. Luwalhatian kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa ng pinagawa mo sa akin. Kailan start na si Kristo ay magkaroon ng assignment sa Diyos? Nag-start po yan, mga kapatid, when Jesus Christ was baptized by John the Baptist in the river of Jordan. In other words, nung bata pa siya, hanggang sa lumalaki siya, hanggang siya nagbinata, before at the age of 30, hindi pa siya gumagawa, hindi pa siya alipin, wala pa siya sa ministry. So, makita natin, ang pattern ni Jesus Christ, na siya ay binautismo sa river of Jordan, and the Spirit of God descending into heaven, and He abode in Jesus Christ, doon na-start yung pagiging servant niya. Doon din na-start, ibinigay kay Kristo, at doon din niya tinanggap yung assignment na yan. Doon na-start. So, yan ay kay Jesus Christ. Sabi niya, I have finished the work. Ibig sabihin, bago itinapos si Kristo at tulad ng kamatayan, tinapos na talaga yung assignment niya sa Ama. Tinanggap niya at tapusin yung ipinagagawa ng Diyos Ama sa Kanya. Kaya sabi niya, I have finished the work. Ang pagiging servant at si Kristo ay gumagawa sa ministry, mga kapatid, ay pinulfill ni Jesus Christ even until the death of Calvary. Pinulfill niya. Tinapos niya yun hanggang kamatayan, mga kapatid. Yan ay sa ating Panginoon sa Kristo. Okay. Ano bang talata? Bukod kay Jesus Christ sa church. Sa church, saan natin makikita na tayo ay servant ng Panginoon and we are service for the ministry? In Ephesians 4, chapter 2, Pupunta. verse 10, Doon ka doon. may binanggit po si Pablo, mga kapatid. Ang sabi niya ni Pablo sa chapter 2, verse 10, ito po ang sabi niya, for we are His workmanship, created in Jesus Christ for the good works. Tayo pala ay nilikha ng Panginoon kamanggagawa ng Diyos at ni Kristo para sa mabuting gawa. Workmanship. Workmanship. For good works. Ngayon, we talk about the servant
and we talk about the service of for the ministry, brothers and sisters, hindi lang sa iglesia. Pag sinabing iglesia, it's corporate. Meron pong bata, may matanda, may babae, may lalaki. When we talk about church, so, in Ephesians 2:10, sabi ang iglesia ay ginawa ng Panginoon para sa mabuting gawa. Anong ibig sabihin ng mabuting gawa? We are called by God not to save, but for the service, for the ministry. Work for the ministry. Yan yung pinapakita mga kapatid ng Biblia. Hallelujah. Hindi lang tayo ililigtas ng Diyos, mga kapatid. But the Bible ay nagsasabi, mga kapatid, that we are redeemed. And we are redeemed. And for the holy work of God, we are not only saved, but we are saved for the service. Alam niyo, sinasabi ni Rick Warren, magkaiba daw yung by service and for service. By sa pamamagitan. Alam ba ang by? Sa pamamagitan? Sa pamamagitan ang by. Yung for para sa gawa. Para sa gawain. Para sa ministry. Ganito, yung finished work, John 17:4. John 17:4. John chapter 17, verse 4. Tapos itong Ephesians chapter 2. Yung John chapter 17, verse 4 kay Christ. Marap ka doon. Hindi Si mo. Kristo, sabi ko kanina, meron Marap ka siyang doon. Tamang. tinanggap na Marap ka assignment doon. sa Panginoon. Talk about assignments. Harap ka At doon. tinanggap ni Jesus Christ even Harap until doon. His Harap death. doon. Ganon din ang bride. Harap doon. May tinanggap din tayong assignment. At sabi nga ni Pablo, Ephesians 2:10, bilalang tayo ng Diyos na kamanggagawa. Para saan? Para sa mabuting gawa. For the work of the ministry. Yan ang sinasabi ni Rick Warren, mga kapatid. At alam niyo, i-quote ko yung sinabi niya. Binanggit niya rito, Doon ka na rin. sundan ninyo, babasahin ko Quote from Rick Warren. Sabi niya rito, if I have no love for others, no desire to serve others, I am only concerned about my needs. Yun ang sabi niya. Ang ganda ng sinabi niya yan. Ulitin ko, sabi niya, kung wala akong pag-ibig sa iba at wala akong nasa na maglingkod para sa iba, ang sabi niya, kundi ako lang ay nagkakaroon ng simpatya sa kanila, kundi sabi niya, ako ay nakatingin lamang sa aking sariling pangangailangan. Now, ito yung gusto kong i-quote, mga kapatid, na magandang sinabi niya. Ang sabi niya rito, another term for serving God that's misunderstood by most people in the word ministry. Yun yung sabi niya. Ito raw, misunderstood daw ng maraming tao. Sabi niya, yung salita daw na word ministry. Ito po sa iyan. Nakamulat natin sa amin yung John 4:34. Sa finished work. Yan talaga makinig sa John. Okay, tuloy natin, ano? Yung sabi ni Rick Warren, yung misunderstood daw yung word ministry. Bakit? Kasi nga, ang kino-quote ni Rick Warren dito, sa iba pong iglesia, bawal po ang babae na magturo. Bawal po ang bata mag-share. Pero ang sabi niya, mga kapatid, kung tutuloy natin, sabi niya, when the most people hear ministry, they think of a pastor, priest, professional clergy, yan po ang sabi.
Pag ministry daw, nakatingin daw sa pastor, sa mga sacerdote, o kaya sa isang graduate ng theological doctor or master of theology. When we talk about the ministry or work of the ministry, totoo sabi ni Rick Warren, they misunderstood pag sinasabi na raw patungkol sa ministry. Patungkol sa servant. Pag sinabing servant, may exclusive lamang nito na application. Para lang sa isang tao na right, sinasabi ng denominator, kailangan nagtapos ka ng College of Bachelor of Theology, Doctor of Divinity. Pero tingnan nyo, sabi niya, ito ko. Ito raw ang sabi ng Diyos, but God says, every member of His family is a minister. Amen. In the Bible, the word servant and minister are synonyms. As our service and ministry, if you are a Christian, you are a minister. And when you are serving, you are ministering. Ganda ng sinabi ng mga kapatid. Maliwanag na sinasabi ni Rick Warren na if any man is member in the body of Jesus Christ, at nakadikit ka na sa loob ka ng katawan ni Kristo, babae man lalaki. Kapag ikaw ay gumagawa ng gawain ng Panginoon, a good works, you are ministering for a good works. Consider you are a minister. Paano babae? Ministers, nakapaloob ka rin doon. Ibig sabihin, ang babae ay silent sa loob ng iglesia. Hindi para manahimik. Hindi para manahimik, kundi hindi siya ini-expose itinawa sa Panginoon. Pero kasama siya sa loob. Yung word, service, yung servant, ay kahalintulad ng salita ng ministry. Ministry. Sabi nga, yung service, yung servant is the word service for the ministry. Yun nga yung in-example ko kanina. Si Aquila and Priscilla. Okay. Oras naman tayo ng pagkat. Tinawag tayo ng Diyos. Sabi, you are called to serve God. No, hindi ka lang sabi, tinawag to be saved. But you are redeemed. You are saved to serve God. Yan ang sinasabi niya, dinitinginan niya rito. Iniligtas ka ng Diyos para sa ministeryo. Hindi tayo iniligtas para habang buhay lang tayo nakikinig at sumusunod lang na sumusunod. Kailangan din natin tayo na mismo ang gumagawa. Sa panahon na tayo ay nakikinig at tayo ay sumusunod sa tagapagturo, ibig sabihin, we are under by the teacher. Ibig sabihin, nasa kalagayan tayo ng children at tinuturuan pa lang tayo at nakikinig tayo. Pero, hindi habang children tayo. Pero sabi ng Bible, the ultimate job, the Bible principles, ang bawat member of the body of Christ na dumaan sa training, mga kapatid, you are supposed to be a teacher. Become a teacher. Kailangan nasa work ka na ng service for the ministry. Kailangan nagagamit na ang bawat isa. Bata, merong bata ang itsura, pero yung galing niya, yung husay niya, yung paggamit ng kaloob niya, nakikita, nagmamanifest niya. So, walang discrimination, mga kapatid. Wala, ang sinasabi lang ng Bible, sabi niya, kailangan lumago tayo. Whether you are, pinabutan ka ng mensahe, bata ka pa, pero masigasig ka, mahilig ka magsunod ng kilay sa pag-aaral. At dumating ang panahon na ikaw ay tumatayo at nagtuturo na, fulfill mo na ang commission, fulfill mo na ang assignment mo sa Panginoon. Kahit na ikaw ay isang bata, whether you are a woman, kahit ikaw ay isang babae, hindi mga kapatid, binubusalan ng babaeng magturo. Ang binubusalan lang ng babaeng magturo, mga kapatid, ulitin ko lang, ay maling gamit ng otoridad sa salita ng Diyos. So, hindi man tayo, mga kapatid, basta iniligtas, mga kapatid, to redeem, but we are redeemed and saved by God for service. Ready for service for the work of the ministry. At hindi lang yun, you are called to serve God. Tinawag ka
para sa gawaing paglilingkod. Okay, sabi ni Rick Warren, growing up, you may have thought that being called by God was something only a missionary, pastor, nuns, other full-time church workers experience, but the Bible says every Christian is called to service. Every Christian is called to service, sabi niya. You called to salvation, including your call in service. They are the same. Regardless of your job or career, you are called to full-time Christian service. A non-serving Christian is contradiction in terms. Yan ang sabi ni Rick Warren. Hindi ko a non-serving Christian is a contradiction in terms. The Bible says He saved us and called us to be His own people, not because of what we have done, but because of what His own purpose. Yan po ang sabi. Hindi tayo niligtas, basta lang iniligtas, kundi niligtas tayo ng Diyos because of His own purpose. Ano ba yung own purpose ng Diyos? Ano sabi Kung niya? tayo ay maging servant, ready for work or service in the ministry. Sila ko. Amen. Napilit na lang. Sige. Okay. Another quote. Peter adds, you were chosen to tell about the excellent qualities of God who called you. Anytime you use your God-given abilities to help others, you are fulfilling your calling. Pag tinutulungan mo yung nahihina, gumagawa ka, at ang paggawa mo ay palakasin ng mahihina, tumutupad ka na sa utos ng Panginoon. Ano sinabi niya? Pagganda ng puntos niya, oh. Ang sabi niya. Okay. The Bible says, now you belong to Him in order that we might be useful in the service of God. How much of the time are you being useful in the service of God? In some churches, in China, they welcome new believers by saying, Jesus now has a new pair of eyes to see. With new ears to listen. With new hands to help with. And a new heart to love others with. Yan ang sabi daw sa lugar ng China. Sabi nito, one reason why you need to be connected to a church family is to fulfill your calling. So, pag connected pala tayo sa bawat isa, pinupulfill pala natin yung tawag natin sa Panginoon Diyos. And to serve other believers in practical ways. The Bible says all of you together are Christ's body, and each one of you is a separate and necessary part of it. Sabi niya, your service is desperately needed in the body of Christ. Just as every local church, each of us a role to play, and every role is important. There is no small service to that. It is all matters. Sabi niya, no? Wala daw, ang Diyos daw hindi tumitingin sa mga maliit. Basta gumagawa tayo, maliit man ang ating nagagawa, sa Panginoong Diyos, wala siyang ganong pananaw. In other words, sinasabi niya rito ni Rick Warren, pag connected ka, gumagawa ka. Maliit man ang nagkakaputang ko, pero dahil gumagawa ka, sa harapan ng Diyos, malaking bagay yun. And you are fulfilling the call of God. You are fulfilling by the work of the ministry. Yan ang sinasabi ni Rick Warren. Okay. Meron pang ilang minuto, no? 2 minutes. Okay. Doon, sarap. Ano ba yung focus dito? Sarap doon. Hallelujah. May talagaan. Sarap. So, yun, sinasabi niya dito. Doon katabi. Ah. Doon. Ngayon, sa church, yung kay Jesus Christ, sabi niya, kailan nag-start yung kanyang assignment na tinanggap niya? Nag-start sa River Jordan. Eh tayong iglesia, kailan natin tinanggap? In Ephesians chapter 2, verse 10, kailan tayo ninala ng Diyos as a workmanship? Kailan tayo, mga kapatid, ginawa ng Diyos as a workmanship? Kailan ka pumapasok sa paghubog ng Diyos? Dito po yun. Yan yung paglikha sa atin ng Diyos. Ayun. Ibig sabihin, mga kapatid, ito subjective ko na to, hindi na sinabi ni Rick Warren. Sa Ephesians chapter 2, verse 10,
yung paggawa sa atin ng Panginoon Diyos ay yung pagpasok natin sa training. Napakahalaga nun. Kung hindi mo na tayo matitrain, mga kapatid, hindi ka lalaki na ayon sa paghubog ng Panginoon Diyos para maging kamukha natin si Kristo, mga kapatid. In the stature and the fullness of Jesus Christ. Ano ba yung stature ni Jesus Christ? Si Jesus Christ na train ng Diyos. Si Jesus Christ, after His training, nagamit siya for service. Nagsalita siya sa lahat ng tao, nag-serve siya sa lahat ng tao. Ginawa niya ang pagtuturo. Now, we are, sabi na ni Pablo, dinadala tayo kay Kristo na maging kalarawan niya. Anong kalarawan? First, kailangan tanggapin mo ang bautismo ng Espiritu Santo and you are saved, you are redeemed. And then next, you are called by God, ready for good works. Kailangan pumasok sa training. Kailangan maging kamukha natin si Kristo, whether you are babae, you are lalaki, bata ka, ano ang maging kamukha natin si Kristo? Si Kristo ay na-train, si Kristo ay nagturo, tumawag ng disipulo, at siya ay nagturo, gumawa siya ng alagad. At ganoon din tayo sa commission, yung assignment natin, mga kapatid, ay kailangan tayo po ay lumabas din at gumawa rin tayo ng alagad at magturo tayo at mag-train tayo sa iba. Yung mga nanghihina ay kailangan palakasin, kailangan i-develop para sila ay magamit din ng Panginoon. Yung po yung mga kapatid na kailangan binigay ng Diyos na assignment sa atin na kailangan tuparin natin. Yung pupuntahan po ng after training, we are talking about this nature and the fullness of Christ. No? Yung ginagawa ni Kristo, ginagawa rin ng iglesia. Si Kristo wala na sa iglesia. Si Kristo wala na sa harap ng iglesia. Nasa taas niya, di ba? Pero sino ang representative ni Kristo sa lupa? Siyempre yung church. Kung ano ang sasabihin ng iglesia, yun ang sinasabi ni Kristo. Kung ano tinuturo ng iglesia, yun ang tinuturo ni Kristo. Kung ano yung ginawa ni Kristo dito sa lupa, ay pinagpapatuloy ng church. So, after the training, you are become a, teacher. Alam niyo yung pagiging teacher, mabigat yan, bilang basta yan, mga kapatid. So fivefold ministry, parang tingin yung teacher, maliit. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, lahat, apostol, propeta, pastor, at evangelista, tanggalin mo ang teacher. Ano ang may papakita nila sa Diyos? Yung pagiging teacher na minamaliit ng iba, mga kapatid. Sabi nito, isang apostol at mensahidor, marami kayong pwedeng maging guro. Pero iisa lang ang inyong guro. Yan ang sabi nito. A teacher must be a scriber, a good reader. Ito, inagaw ni Soriano. Revelation chapter 1 verse 3. Sabi ganun, blessed is he who readeth. Diba? Kinuha niya yan. Pero yan ay application sa atin. Ginagamit natin yun dito, diba? Sa church. Blessed, dito po ako tatapos. Blessed, ano sabi ko? Pakibasa lang. Blessed who readeth, ano sabi ganun? And understand. Tingnan nyo, tatlong bagay yan. Revelation, dito na ako nakapos, brother. Chapter 1. Sige, pakibasa. Blessed is that readeth and they that hear the words of Yan, ganyan. and make Yan, dalagang those babae. things which are written therein the time of Blessed who readeth and hear the word of this prophecy. Pag ginampanan mo yan, mga kapatid, ang katutumbasan niyan, magiging teacher ka. Hindi ka pwedeng maging mahusay na guro kung hindi ka nagbasa. Hindi ka nag-aral. So, kung tinuturo sa atin ng Panginoon ang pagkagawa niya sa atin sa iglesia, ang paglikha ng Diyos sa iglesia, sa bride ng Panginoon, ay tinitrain tayo. Yun yung pag-create ng Diyos sa atin, tinitrain tayo. Hindi tayo pwedeng maging exempted doon sa training.
if we are part and member of the body of Jesus Christ, kailangan mag-undergo talaga training. Kailangan natin mag-sulit para mahanda tayo sa gawain mabuting paglilingkod. So, we accept the assignment. Tinatanggap natin ang assignment na binigay ng Diyos sa atin na hindi lang tayo niligtas, hindi lang tayo basta niligtas ng Panginoon, tinubos, kundi tinawag niya rin tayo para maging servant and ready for the service in the ministry. Whether you are child, ikaw ay isang bata, whether you are women, lahat tayo, we are not discriminating to each other. Lahat tayo may laya na magsalita. Ang bawal lang, mga kapatid, na sinasabi, ay hindi pwedeng mag-assert ng authority ang kababayan lang. Pero hindi bawal sa kanila ang tumayo dito, mag-share, mga kapatid, hindi ang bawal. At kadalasan nga, mga kapatid, mahusay. Ano yung verse na hindi ako naman ito para Sinabi nga niya eh. Servant siya nga, yung Kalimutan ko eh. Sinabi ko na yung pinod ko kanina eh. Hindi siya na pa rito para pagkimuran siya. Sabi ko nga, yung connecting verse niya sa John 17 verse 4. Means understood nga raw ang ministry. Yung John 17 verse 4, yan ang isang maliwanag. I have finished the work. May word. Yun. May word. Yung pagkatawag ni Kristo, yun yung kanyang sinasabi nga, assignment, sabi ni Rick Warren. Tinanggap ni Kristo yun hanggang kamatayan yun. Hindi niya binitawan yun. So, yun yung sinasabi na, I have finished my curse. Si Pablo, sinabi niya, I have finished my curse. I have fought a good fight. I have kept the faith. Assignment yun. Yun yung pagkatawag ni Pablo. Hindi lang siya tinawag ni Pablo ng Diyos para iligtas. Kundi, yung isang pagkatawag sa kanya is ready for service for the ministry sa isang malawakang gawain. Pero, bago man puntahan ang sino mang lingkod dyan, kailangan mag-undergo talaga ng isang training. Meron naman kasi direct ang tinawag ng Diyos, na-train siya ng Diyos for direct healing. May gano'n talaga. No doubt doon. Meron talagang tinawag ng Diyos sa mga ngaral niya yun. Hindi naman siya dumaan dito nang siya ay tinuruan ng tao. No? Maaaring hindi siya tinuruan. Pero siya ay tinuruan ng Diyos. Hinumbog siya ng Diyos. While ang Diyos mismo, direct na siya ay dinevelop ng Diyos. At tinawag siya para iligtas and then inilagay siya for the work of the ministry. Kasi yung ginagalawan natin bawat isa, mga kapatid, huwag kang isipin ang gawain ng isang bride. Sabi nga ni Rick Warren, huwag kang isipin na kung maliit man ang nagagawa nyo ay parang baliwala. No! Sabi ni Rick Warren, kung meron kang isang munting gawain, sabi niya, at yun ang nagagawa mo. Sabi ni Rick Warren, you are fulfilling the call of God. Sabi niya, you are fulfilling the work. Yung pagkatawag mo sa Diyos, nagagawa mo na. Sabi ni sinabi ni Rick Warren. So, maraming salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos, mga kapatid. I hope na kahit konting insight, meron kayong nakita. Meron kayong nakuha. So, salamat.